Akata at Badang sa MMA, Looney at GL sa Break It Down, Jonas hindi umubra ang kulit, at Saki balakid ang tingin kay Saint Ice. So tara. Madalas ngang mag-trash talkan si Akata at Badang, pero lamang nga si Akata dahil madalas niyang tirahin si Badang. Kilapi ko na nga si Badang kay Akata dahil sa pangungupal na ginagawa niya dito at ayaw niyang tantanan. Konti na lang matatapos ko na lahat ng laban ni Badang. Alam nyo, goal ko yun bago matapos ang taon eh. Na mapanood ko lahat ng laban ni Tito Badang. Kasi iba talaga eh. Pag nabaon mo talaga yung... Eto totoo ah. Yung tulad yun ngayon. Yung minsan may nakatambay ako sa kung saan. Halimbawa, nagda-drive. O kaya naglalakad. O kaya kakatapos lang mag-basketball, nakaupo kaya pagkatas mag-gym. Bigla mong maaalala si Tito Badang, lahat ng mga nakakatawa niyang sinabi. Bigla akong tumatawa mag-isa na parang grabe pa talaga epekto ni Tito Badang. Sobrang effective niya as komedyante. Nakakatawa lang ito niya katay, pero yung panahon na yun, wala talaga akong natandaan na tumatak na linya niya. Talagang as in. Ewan ko, basta tumatakan talaga sinabi sa kanya ng mga tao. Bano? Kaya nga hinamon na lang ni Badang si Akata sa isang MMA match at tila palag naman dito si Akata. Sa kabilang balita naman, active na naman nga ang Break It Down ni Looney at bawat upload nga ay kaabang-abang dahil iba't iba ang guest niya. Isa nga sa marami ang nagre-request na mag-guest ng hari ng tugma ay si GL. At finally nga sa post ni Manda ay nasa Break It Down na si GL at siguradong kaabang-abang ang episode na ito. Sobrang naman nila. Sobrang excited ako na mapanood siya dito at makapagpalitan kami ng mga theories dito na in the flesh, my boy GL is a buhay champion. Kamusta brother? Panangaraw boss. Sa kabilang balita pa, madaming fans nga ni Jonas ang nadismaya dahil sa unang round pa lang ng tournament ng Isa Buhay ay nalaglag na agad siya. Pero goods lang dahil dikit naman ang laban. Bago nga ang labang Jonas vs Saint Ice, na-interview nga si Jonas ng Tapik Squad at dito nga ay sinabi niya ang dahilan kung bakit sumali siya ng Isa Buhay. Bakit Isa Buhay? Pucha. Yung mga ganyang Bigat ka agad ng bungan. Nakaraang taon pa lang nagsabi na ako kay Arik 2024 siguro mga October o basta mga bare months nag-PM ako kasi napansin ko na parang sabi ko ang daming mga sumali na hindi ko naman inaano na hindi magaling, hindi magaling, parang ba't sila ang lakas ng loob nilang sumali doon or kung napili sila. Parang tangina, parang pakiramdam ko kaya ko naman second round eh. Parang ako na pakiramdam ko kaya ko naman eh. Testingin ko kung maka semis okay, kung hindi okay lang din. Kumbaga parang gusto ko ng tangina, sige subukan ko kung ubra ba talaga yung kulit ko. Kasi naisip ko yung isang buong taong ginawa kong katangahan naman, kumbaga epektibo naman, inisip ko kung isali ko ng tournament kaya, baka mas lalo ako At sa huling balita, nakalusot nga si Saki kay Sendlook at si Saint Ice naman ay na-upset si Jonas kaya sila na magtatapat sa quarterfinals ng Isa Buhay. Tingin ko yamado dito si Saki, pero ayon mismo sa kanya, tinuturing niya pa ring balakid si Saint Ice. Pero nalaman ko na parang kino-call out pala ako ni Ice Rocks nun, ni Saint Ice. Magdamag pa naman kami magkakwentuhan ni Saint Ice, tapos kinall out niya pala ako doon. Malaking balakid sa akin ngayon sa tournament. Lahat naman eh. Para pinakamalaking balakid ngayon sa akin sa tournament, si Saint Ice. Kasi siya yung next na kalaban ko eh. Ganun lang, step by step lang. Nung una, pinakamalaking balakid si Zendlook. After nun, sinong next? Ayoko kasing parang parang mamaliitin mo yung kalaban. Medyo pwede mong ikatalo yun eh. Oo, wala akong minamaliit sa tournament. Si Katana, si Saint Ice, wala akong minamaliit sa kanila. Kahit si Zendlook, pinagpuyatan ko si Zendlook. Pag tournament, lahat yan nakatodo. So, di mo pwedeng
maliitin kahit sino. Hindi pa ako nagsisimula